Sa isang tahimik na bayan sa Lu City, isang matinding krisis ang biglang sumiklab. Mabilis na nagbago ang mga mamamayan at naging mga nagsisisigaw at walang pag-iisip na halimaw, na nagpakalat ng purong takot sa loob lamang ng ilang segundo. Minarkahan ng system ang bangungot na ito bilang Soul Devourer, isang B-rank na dark monster na nagnanakaw ng kaluluwa ng tao at kumokontrol sa kanilang mga bangkay upang mas mabilis na lumakas. At upang lalo pang lumala ang sitwasyon, pinupursa ng parasito na ito ang mga katawan na kainin ng isa't isa, kung saan pinagsasama nila ang kanilang enerhiya upang maging isang dambuhala at mutated na bunten ng laman sa mismong harap ng mga natatakot na survivor. Habang pinapanood ang kadiring tanawing ito mula sa tuktok ng mga bubong, naroon si Chen Bing, ang bagong kapitan ng lokal na cultivator team. Sa matinding kapuutan at pagkadiri sa nangyari sa kanyang mga kababayan, nangako siyang wawasakin ang halimaw. Sa pagkaalam na ang paghihintay ay magdudulot lamang ng mas maraming kamatayan, tinipon ng kapitan na may kapangyarihan ng tubig ang kanyang squad. Diretso silang sumugod sa gitna ng dambuhalang grupo ng mga halimaw upang pabagsakin ang mga ito. Madaling pinutol ni Chen Bing ang ulo ng isa sa mga nilalang, subalit napatigil siya sa gulat ng angkat awang walang ulo ay hindi bumagsak at patuloy na gumagalaw. Sa gitna ng ganap na pagkakapalibot, ang kanyang nagpapanik na squad ay sumigaw na ang mga naglalakad na bangkay na ito ay hindi mapapatay ng mga ordinaryong atake, kahit papaghiwa-hiwalayin ang mga ito. Sa pagkaunawa na nahulog sila sa isang bitag at kulang na kulang sila sa lakas, agad na iniutos ni Chen Bing ang mabilis na pag-urong at tumawag ng saklolo sa pulisya. Ginawa niya ang lahat upang protektahan ang pagtakas ng kanyang koponan sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga water slash sa bawat direksyon. Gayunpaman, mabilis ang koponan ng mga undead. Nahuli nila ang isa sa kanyang mga kasamahan mula sa likod at hinayla ito papasok sa nagsisisigaw na grupo ng mga halimaw. Mabilis na naging isang bangungot ang kanilang pagtakas. Bago pa man makareact si Chen Bing, hinawakan ng madilim na enerhiya ang dalawa pang cultivator at hinayla sila papasok sa isang madilim at umiikot na portal. Ang pagkakakita sa kanyang squad na nawawasak ay nag-iwan kay Chen Bing na labis na natatakot. Napuno ng galit at luha, malakas siyang sumigaw at tinipon ang lahat ng kanyang water energy para sa isang desperadong huling paglaban. Sa mismong sandaling iyon, isang dambuhala at mutated na bangkay ang palihim na lumalapit sa kanyang likuran upang patayin siya. Bigla, isang maliwanag na haligi ng enerhiya ang marahas na bumagsak mula sa kalangitan. Agad nitong tinupok at ginawang abo ang mga halimaw sa isang mabilis na kidlat ng nakamamatay na liwanag. Habang nakatayo sa gitna ng usok, ang mga high-level cultivator ay lumapag at napansin na ang halimaw ay mabilis na nag-evolve tungo sa isang mas malaking banta. Nang makita ang kanyang guro at si Officer Liu, nakaramdam ng malaking kaginhawaan si Chen Bing. Sa pagkaunawa kung gaano kadelikado ang sitwasyon, ang veteranong komandante ang humawak ng pamamahala. Inutusan niya ang karagdagang backup na pumunta habang sinasabihan ang lahat ng mga baguhang cultivator na lumikas agad. Kahit na umurong na ang mga baguhan, ang matigas ang ulo na si Chen Bing ay nagpumilit pa rin kaya niya itong labanan. Subalit bago pa man siya makahakbang muli, ang biglaang pagbabago sa enerhiya sa kanilang paligid ay nagpatahimik at nagpatigas sa kanya sa pwesto. Ang mga bumagsak na bangkay ay nagsimulang bumangon muli, habang nababalutan ng isang nakatatakot na madilim na usok. Sumigaw ang komandante na kailangan nilang wasakin ang bawat katawan at nagbabala na ang mga biktima ay nagiging mga kaaway. Kahit na hinahati ng squad ang mga patay sa kalahati, ang madilim na enerhiya ay patuloy pa rin silang binubuhay muli. Napansin ng isa sa mga cultivator na ang kanilang mga karaniwang elemental power ay halos walang epekto laban sa matinding dark energy na ito. Sa pagkaalam na kailangan nilang piliting lumabas ang dark energy upang mapatay ito, ginamit niya ang kanyang ultimate move. Nagpakawala siya ng isang dambuhala at napakalakas na blast ng enerhiya sa lahat ng direksyon upang tupukan ang bawat bangkay, nang walang maiwang anuman na magagamit ng parasito. Gumana ng perpekto ang plano. Ang mga zombie ay ganap na nawasak at ang dark energy field ay naging napakahina. Ngayon ay naghahanda na silang maglunsad ng isang buong atake sa tunay na katawan ng Soul Devourer. Subalit bago pa man sila makagalaw, ang mga radar sa kanilang mga pulso ay kumislap ng kulay pula.
Ang langit ay biglang naging itim na itim habang ang isang dambuhalang nakangiting lilang anino ng purong kasamaan ay lumitaw sa buong bayan. Mabilis nilang nakilala ang nakatatakot na halimaw sa itaas bilang ang maalamat na King of Anomalies. Sumigaw ang komandante sa lahat na ikansela ang misyon at mabilis na tumakas agad. Ang halimaw na ito ay nagpanggap pala bilang isang mahinang B-rank na nilalang upang itago ang tunay nitong lakas. Ngayong nagpapakita na ito ng tunay na katalinuhan, ang King of Anomalies ay nagdulot ng matinding panik sa tumatakbong squad habang pinapanood nila ang kanilang mga kaibigan na nagiging mga halimaw. Gayunpaman, biglang naisip ng komandante at napagtanto na ang lahat ng ito ay isang dambuhalang ilusyon lamang na gawa ng halimaw. Sa pagtangging magpaloko, tumakbo siya pabalik at sinabihan ang lahat na manatiling kalmado upang tulungan siyang bumasag sa ilusyon sa pinakamahinang punto nito. Subalit bago pa man siya makaatake, isang biglaan at marahas na pataksil na hampas mula sa kanyang sariling kasamahan ang nagpabagsak sa kanya. Bumagsak siya sa lupa habang ang madilim na enerhiya ay nagsimulang lamason sa kanyang isipan. Bigla na lamang umatake ang komandante gamit ang isang dambuhalang energy ball, na nagpasabog sa lahat sa gitna ng matinding kaguluhan. Nagulat si Chen Bing na ang kanyang mga pinuno ay isa-isang bumabagsak at nagtaka kung paano pa sila mabubuhay. Pilit siyang nagpakatatag, habang sumisigaw sa sarili na ang lahat ng ito ay peke lamang. Napagtanto niya na ang King of Anomalies ay sinadyang magpakita sa kanya ng mga nakatatakot na pangitain upang durugan ang kanyang espiritu at alisin ang kanyang pag-asa. Nagtaka siya kung kailan ba talaga nagsimula ang ilusyon, nagsimula ba ito noong dumating sila sa lungsod, noong pumasok sila sa bayan, o ang buong misyon ba ay isa lamang panaginip? O baka naman ang buong misyon ay isang bitag mula pa sa simula. Habang lalong lumalalim sa mental na bitag na ito, itinatanong niya sa sarili kung ang kanyang mga kasamahan ba ay tunay na patay na o buhay pa. Hindi nagtagal, sinimulan na niyang pagdudahan ang sarili niyang katotohanan, at nagtatanong kung siya ba mismo ay patay na rin. Dahil walang sinumang dumarating upang iligtas siya, ang ganap na kalungkutan at kawalan ng pag-asa ang tuluyang lumamon sa kanya. Sa paniniwalang patay na siya at ang paglaban ay walang saysay, tuluyan ang sumuko si Chen Bing sa kadiliman habang pinapanood ng halimaw ang kanyang pagkasira. Nakatayo si Chen Bing na ganap na naging yelo at ganap na nakulong sa loob ng mind game ng halimaw. Sa mismong sandali na ang lahat ng pag-asa ay tila nawala na, isang kalmadong boses ang bumasag sa kadiliman, na casual na nagsabi kung gaano kabihira ang ganitong klaseng kapangyarihan sa isip. Ang mga mata ni Chen Bing ay mabilis na nagbalik sa normal habang ang isang maliwanag na haligi ng gintong liwanag ay bumasag sa kadiliman, na sumire sa nakatatakot na ilusyon. Habang nakatingin sa itaas patungo sa maliwanag na liwanag, ang nagulat na si Chen Bing ay nanood habang ang maalamat na bayani na si Fang Yi ay dahan-daang lumulutang pababa mula sa kalangitan. Ngumiti ito ng mainit, pinuri ang batang kapitan sa pag-survive sa ganoong nakamamatay na mental attack, at sinabihan siyang mayroon siyang napakalaking potensyal.